Magandang hapon sa lahat. Ako po si Ginoong Jebby Kapunay Butalid at ngayon naman ay pag-uusapan natin ang protokol sa mga suliranin sa pagpapahulugan. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang isang mabisang salin ay nagtataglay ng mga katangiang nagpapanatili ng kalidad ng mga ideya ng orihinal na katha o ideya ng akda. Gayunpaman, hindi natin may pagkakaila na mayroong mga pagkakataong tayo ay nakararanas ng mga suliranin patungkol sa bagay nito. Isa sa mga suliraning ipinapahiwatig ay ang maling pagbibigay kahulugan sa mga salita at diwa ng paksa o konteksto ng akda kung kaya ay nagiging mali rin ang salin dito. Ngunit alam mo bang pwede natin itong maiwasan? Narito ang ilang mga dapat ating tandaan. Una, may lubos na kaalaman dapat ang nakapagsalin sa kayarian at kakanyahan ng unang wika na siyang isasalin sa ikalawang wika na siyang gamit sa pagsasalin. Kailangan ito para sa pag-alaman ng kahulugan ng mga elementong gramatikal ayon sa paggamit sa pahayag. Ikalawa, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa lingwistika ay mahalaga upang lalong matiyak ang tunay na kahulugan ng pahayag ayon sa sitwasyon ng pagkakagamit nito. Para naman sa karagdagan, mahalaga ring nagtataglay ng malawak na bokabularyo ang tagasalin o nagsasalin upang hindi siya mahirapan sa mga teknikal na salita o terminolohiya at mas madali siyang makapag-isip ng mga salitang aangkop sa tunay na kahulugan na sinasaling parte ng akda. At ngayon naman ang pang-apat, mayroong teknik dapat sa paraan ng pagsasalin. Halimbawa lamang ay ang paggamit ng mga salitang madaling maintindihan o paghahanap ng mga katagang mas pabagay at magpapaunlad sa diwa at tunay na kahulugan ng isinasalin. Sapagkat ang mabuting salin ay dapat komprehensibo at malinaw. Marapat lamang na ang paraan ng pagsalin ay hindi nakalilito at lalong-lalo na naiintindihan ito mismo ng siyang nagsalin. Ngayon, magbibigay ako ng ilang mga halimbawa. Ang katagang mahal kita sa Filipino ay maaaring maisalin sa Ingles bilang expensive seat o expensive profit. Imbis na I love you, hindi ba? Dahil sa kakulangan ng kaalaman ng nagsasalin sa mga pagpapakahulugan sa mga kataga at salita. Sa madaling sabi, walang lubos na kaalaman sa wika 2 o ikalawang wika na siyang ginagamit sa pagsalin. Maaari ring ang ikaw ay aking inihirog ay magdudulot ng kalituhan sa mismong nagsasalin lalo na kung hindi niya alam ang salitang iniirog. At ang nagawang salin ay giirog tika na ang ibig sabihin ay inilagay sa ibang lugar o posisyon. Imbis na gihigugma tika sa Bisaya na siyang tunay na salin dito. Madali lamang magkamali sa gawaing pagsasalin lalong-lalo na kung kulang tayo sa kaalaman sa una at ikalawang wika na gagamitin pagkat ito ang magiging pundasyon ng pamamaraan at pagkamit ng salin sa isang akda. Ngayon, kung mayroong kayong mga katanungan o karagdagang input, ay ilagay lamang sa chat box na nasa ilalim ng video na ito ang inyong mga opinyon. Maraming salamat at ngayon ay makinig naman kayo sa pagbabahagi ni Binibining Glenda De Vero.